Sa buhat pahina ng kasaysayan ng ating bansa, may mga pangalang tinangay ng panahon at may mga pangalang sinadya talagang kalimutan. Ngunit isa sa mga hindi kailanman nawala sa alaala ng mga Pilipino ay ang pangalan ni General Antonio Luna. Ang utak militar ng rebolusyon, ang taong may matinding pagmamahal sa bayan, at ang sundalong hindi marunong umatras sa laban. Ngunit ang tanong ng marami, bakit siya pinaslang ng kapwa Pilipino? Sino ang nagtaksil sa kanya? At bakit tila nanahimik ang kasaysayan sa katotohanan iyon? Ito ang dokumentaryong magbubunyag ng paano tinraidor si General Luna, ang trahedya ng isang makabayang utak na pinaslang hindi ng kaaway, kundi ng mismong bayan na kanyang ipinaglaban. Si Antonio Luna de San Pedro y Novicio Ancheta ipinanganak noong Oktubre 29, 1866 sa Binondo, Maynila. Isang matalino, masigasig at may matinding tapang. Isa siya sa mga unang Pilipinong nag-aral sa Europa, nagtapos ang Doctor of Pharmacy sa Universidad Central de Madrid at nagpatuloy ng mga pag-aaral sa Paris at Ghent. Ngunit higit sa agham, ang puso ni Luna ay tumibok para sa bayan. Nang sumiklab ang rebolusyon, siya ay umuwi sa Pilipinas upang ialay ang talino't tapang sa laban para sa kalayaan. Nang buuin ni Emilio Aguinaldo ang unang republika ng Pilipinas, si Luna ang naging general ng hukbong sandatahan, ang utak sa likod ng mga taktikang militar na nagpahirap sa mga Amerikano. Ngunit sa kabila ng kanyang katalinuhan, marami rin siyang nakabangga. Matapang siyang magpahayag ng katotohanan, maging kanino man. Para kay Luna, ang disiplina ay kasing halaga ng dangal. At ito ang hindi matanggap ng ilan sa mga opisyal ng pamahalaan. Habang lumalaban si Luna sa harap, sa loob ng pamahalaang revolusyonaryo, ay unti-unting nabubuo ang pagtataksil. Noon, lumalakas ang impluensya ng mga tinatawag ng mga kapampangan at mga kabalikat ni Aguinaldo. Naniniwala si Luna na ang ilan sa kanila ay inuuna ang pansariling interes kaysa sa kalayaan ng bansa. Hindi siya nanahimik. Paulit-ulit niyang kinastigo ang mga opisyal na tamad, duwag o kurakot. Ang kanyang mga sigaw sa disiplina ay tinuring ng iba bilang pagmamataas. Ngunit para kay Luna, ang kalayaan ay hindi makakamtan sa mga taong mahina ang loob. Sa mga lihim na pagpupulong, unti-unti siyang naging banta sa kapangyarihan ni Aguinaldo at ng kanyang mga tagapayo. May mga tala sa kasaysayan na nagsasabing si General Luna ay nagkaroon ng mainitang pagtatalo sa ilang miyembro ng gabinete. Isa sa mga pinaka-controversial ay ang kanyang banggaan kay Felipe Bueng Camino na inakusahan niyang traidor sa bayan. Nais ni Luna na magkaroon ng iisang pamunuan at disiplina ang lahat ng puwersa ng rebolusyon. Ngunit sa halip na suportahan siya, tinuring siyang diktador ng mga kasamahan. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang ipakalat ang mga bulong-bulungan na si Luna raw ay nagbabalak na agawin ang kapangyarihan kay Aguinaldo. Isang kasinungalingang magtatakda sa kanyang kapalaran. Noong Hunyo 5, 1899, tumanggap si General Luna ng telegrama mula kay Pangulong Aguinaldo. Ang nilalaman, pinatatawag siya sa Cabanatuan para sa isang mahalagang pagpupulong. Walang pag-aalinlangan, naglakbay si Luna mula sa kanyang kampo sa Pampanga patungong Nueva Ecija kasama ang ilang tauhan. Ngunit sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng katahimikan. Walang pagpupulong, walang pangulo. Sa halip, sa Casa Hacienda de Cabanatuan, natagpuan niya ang mga sundalong kawal ni Aguinaldo, ang tinaguriang kawal ni Kapitan Pedro Hanolino ng Kawit Battalion. Mga taong dati nang pinarusahan ni Luna dahil sa kawalang disiplina. Ang galit ng mga ito ay hindi pa naglalaho. Pagpasok ni Luna sa bulwagan, sinalubong siya ng malamig na tingin ni Felipe Bueng Camino. Nasaan si Pangulong Aguinaldo? Tanong ni Luna. Ngunit walang malinaw na sagot. Ilang sandali pa, isang sundalo ang lumapit. Tinangkanyang agawin ang baril ni Luna. Naguluhan ang general, ngunit bago pa siya makariyak, sinaksak siya ng bayoneta. Sumigaw siya ng, "Mga duwag, mga traidor sa bayan." Ngunit sunod-sunod na bala at saksak ang gumupo sa kanya. Ilang sandali pa, bumagsak siya sa sahig. Duguan, sugatan, ngunit may ningas pa ng tapang sa kanyang mga mata. Kasama niyang pinaslang ang tapat na opisyal na si Colonel Francisco Paco Roman na nagtangkang ipagtanggol ang kanyang general. At doon, sa gitna ng araw na iyon sa Cabanatuan, pumanaw ang pinakamatalinong utak militar ng rebolusyon,
sa kamay ng sariling kababayan. Matapos ang pamamaslang at Esiyas Sabanen, isa silon, mabilis na kumalat ang balita sa buong bansa. Ngunit sa halip na investigasyon, katahimikan ang nangibabaw. Walang malinaw na parusang ipinataw sa mga pumatay. Ayon sa mga tala, ang mismong mga sundalong sangkot sa pagpatay ay hindi man lang pinanagot. Ang dahilan? Maraming istoryador ang naniniwala na ang mga salarin ay kumilos sa basbas o sa katahimikan ni Aguinaldo mismo. Ngunit walang dokumentong tuwirang nagpapatunay dito. Ang katotohanan ay nalunod sa politika at ang dugo ni Luna ay tinabunan ng mga pahayag ng pagkakaisa. Ngunit tanong ng marami, anong uri ng pagkakaisa ang itinayo sa bangkay ng isang bayani? Ayon sa ilang historyador, 3 ang posibleng dahilan kung bakit tinraidor si Luna. Una, ang selos sa kapangyarihan. Si Luna ay may karisma at talino na maaring ituring na banta kay Aguinaldo. Marami ang naniniwala na ang kanyang kasikatan at prinsipyo ay maaaring magdulot ng hati sa pamahalaan. Ikalawa, ang personal na galit ng ilang opisyal. Marami sa mga kawal ni Aguinaldo, lalo na mula sa kawit, yung nasaktan sa mga parusa ni Luna sa kanila dahil sa disiplina. Ang kanilang hinanakit ay naging gasolina ng galit. At ikatlo, ang politika. Sa gitna ng laban kontra sa mga Amerikano, may mga opisyal na mas piniling makipag-areglo sa mga mananakop, imbes na ipaglaban ang ganap na kalayaan. Si Luna, matigas, matapat at walang takot, ay hadlang sa planong iyon. Kaya't para sa ilan mas madali siyang alisin kaysa makipagtalo sa kanya. Pagkaraan ng kanyang kamatayan, tuluyang humina ang hukbong Pilipino. Walang pumalit sa katalinohan at disiplina ni Luna. Unti-unti, nasakop ng mga Amerikano ang bansa at bumagsak ang revolusyon. Ngunit sa kasaysayan, ang pangalan ni Luna ay hindi namatay. Siya ang naging simbolo ng tunay na prinsipyo, katapatan at malasakit sa bayan. Ang kanyang sigaw na disiplina, bayan muna bago ang sarili, ay naging paalala sa mga susunod na henerasyon na ang tunay na kalayaan ay hindi makakamit kung ang mga Pilipino ay magtataksilan. Ang pagkamatay ni General Luna ay hindi lamang isang trahedya ng kasaysayan. Ito ay salamin ng mga sugat ng ating lipunan. Hanggang ngayon, tila umiikot pa rin sa ating bayan ang parehong kwento. Ang mga matapat, pinapatahimik. Ang mga matalino, pinapabagsak. At ang mga traidor, nagtatagumpay. Ngunit kung tutuusin, si General Luna ay hindi talaga natalo. Sapagkat ang kanyang prinsipyo ay patuloy na nabubuhay sa bawat Pilipinong handang tumindig sa tama, kahit laban sa sarili niyang kapwa. Sa huli, maaring hindi natin lubos na malaman kung sino talaga ang nag-utos sa pagpatay kay General Luna. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang kanyang kamatayan ay naging babala sa atin na ang pinakamalaking kaaway ng kalayaan ay hindi laging banyaga. Madalas, ito ay nasa ating sariling hanay. Ang kalayaan, sabi ni Luna, ay hindi regalo. Ito ay pinaghihirapan, pinoprotektahan at ipinaglalaban. Ngayon, higit isang siglo na ang lumipas, nananatiling tanong. Kung si General Luna ay nabubuhay ngayon, ipagpapatuloy ba natin ang kanyang laban o muli natin siyang pagtataksilan?